Hello, kamusta tayo lahat? Nagpapasalamat ako kay Almighty Father kasi omniscient siya, omnipresent, and omnipotent. Ano ibig sabihin ng omniscient? Ibig sabihin omniscient, lahat alam ni Almighty Father. Omnipotent, ano ibig sabihin omnipotent? All-powerful, most high. At ang omnipresent, kahit saan, kasama natin siya. No? Kaya yung our Almighty Father is powerful. At pati na rin si Jesus Christ. Dahil ibinigay na ni Almighty Father ang kanyang authority and power kay Jesus Christ. Kaya, Diyos din natin si Jesus Christ. At si Jesus Christ din ay nagpapatawad ng ating mga kasalanan. So, hindi siya prophet, no? Kasi nagpapatawad siya ng ating mga kasalanan. Walang prophet ang nagpapatawad ng mga kasalanan. So, si Jesus Christ, Diyos siya, King of Kings, Lord of Lords, Savior, Redeemer, the Lamb of God, no? Truth and faithful. Ang nakilala lang natin siyang Jesus nung siya ay ipanganak dito sa mundo. Dahil lang pinili ni Almighty Father na ipangalan sa kanya. Pero ang Hebrew ay Yeshua at sa Greek naman ay Jesus. No? Natapos na natin yung New Testament, di ba? So, magbabasa muna tayo ngayon ng sa Old Testament. Itong Book of Daniel. Kilala niyo ba si Daniel? Hindi to artista. Hindi to artista, hindi to politician. Si Daniel ay isang prophet ni Almighty Father. So, meron siyang book na sinulat nandito sa Old Testament. After ni Ezekiel, yung book naman ni Daniel, no? Si Daniel ay isang prophet. Ang name niya, ibig sabihin ay God is my judge. Daniel. So makikita natin na si Almighty Father, hindi niya tayo iniiwan, iniingatan niya tayo. Kaya lagi siya nagpapadala ng mga prophets, ng mga teachers para sa atin, para matuto tayo, para makilala natin siya, at lalong-lalo na ipinadala niya si Jesus Christ para maging tagapagligtas natin. Ipinapamuhay na ba natin ang nabasa natin sa Old Testament, sa New Testament? Pinapamuhay na ba natin yun? Dapat ipina-practice natin yun, ano? Para magkaroon tayo ng fruits. Yung para buhay, yung puno. Si Jesus ang vine, tayo ang branches. Dahil pag hindi tayo lumalago, hindi tayo nagkakaroon ng fruits, puputulin tayo. At pag pinutol, walang mabuting gawin kundi maging panggatong. So habang buhay tayo, importante tayo habang buhay tayo. Dahil yung katawan natin may kaluluwa habang buhay tayo. Pag wala na tayo dito sa mundo, yung katawan natin ay para na lang kahoy or thing na, no? Or body na ang tawag, hindi na tawag yung pangalan mo. Kahit na tawag na pangalan mo, di ba? Pero ang tawag doon ay body na lang. Kasi wala na yung buhay. Kaya habang buhay tayo, habang humihinga tayo, habang may pagkakataon pa tayo dito sa lupa, kilalanin natin yung tatay natin, babasahin natin yung Bible. So ngayon magbasa natin ng Daniel, di ba? Kung gusto niyo mauna na kayo, magbasa rin kayo ng Book of Daniel.
Kasi ito ay isa sa mga prophetic book sa Old Testament. At wala akong nabasa pa. Wala talaga akong nababasa, no? Hindi ako kumukuha sa internet ng mga babasahin ko para ma-translate ito. At hindi ko naman tinatranslate sa inyo. Tinatranslate ko ba sa inyo? Nagbinabasahan ko kayo ng Bible, no? At saka kung ano yung ibig sabihin. Humingi ako ng guidance kay Almighty Father, kay Jesus Christ, at saka sa Holy Spirit. Para maintindihan ko to at i-share ko rin sa kung sino man ang makakanood nito. Napakahirap basahin tong Book of Daniel, gaya ng Book of Revelation. Actually, lahat yung hirap basahin, nahihirapan ako. Nahihirapan ako. Kayo ba nahihirapan? Magbasa ng Bible, nahihirapan kayong yung mga mababasa mo sa Bible. Masakit, no? Hindi ba kinasasaktan sa mga binabasa natin dito sa Bible? Kasi ang salita ng Diyos, ang Bible, ang Word of God ay buhay. Kaya tayo ay kinakausap ni Almighty Father at ni Jesus Christ using the Bible through the power of the Holy Spirit. So, umpisa na natin sa Daniel chapter 1. Ay, before that, kasi itong Daniel, may mga binabanggit dito ng mga kings and kingdoms. So, yung king ng pinakaunang king sa Israel ay si King Saul. Alam niyo naman, di ba? Si King Saul. After ni King Saul, may anak siya. Pero hindi yun ang pinili ni Almighty Father na maging kapalit niya. Dahil wicked si Saul. Naging wicked siya. Naging mayabang siya. And in the end, he killed himself. So ito yung si King Saul, no, yung unang tao sa Bible ang nagkaroon ng depression na nagpakamatay. So after ni King Saul ay si David. So si David, alam naman natin na naging asawa niya si Bathsheba, yung nakita niyang naliligo, di ba? Si Bathsheba. Naging asawa niya yon. Kahit may asawa yung si Bathsheba, pinapatay niya yung, actually, indirectly, pinapatay niya yung asawa ni Bathsheba para maging asawa niya dahil buntis na si Bathsheba noon. So, naging anak nila ay nakunan sa una. Yung pangalawa, hindi na. So, si Solomon. So, si Solomon ang pangatlong king ng Israel. Pero si Solomon, naging dahil sa sobrang katalinuhan niya, naging wicked siya at sumamba siya sa mga graven image and other gods. Kinalimutan niya si Almighty Father. At madami ang kanyang naging asawa. So yung mga naging asawa na yun na nakapagpahiwalay sa kanya kay Almighty Father dahil yung mga babae na yon ay may kanya-kanyang mga paniniwala. So nahikayat si Solomon. Kaya sabi ni Almighty Father na hindi niya tatanggalin ang kingdom kay Solomon, pero
yung kanyang anak, mahati ngayon yung kingdom. Kaya ngayon nagkaroon ng King of Israel at saka King of Judah, no? Or King of the Jews. Kasi nga ang ibig sabihin ng ang kaiklian ng Judah ay Jew. So ang una ay si King Saul, tapos si David, tapos si Solomon. Tapos si Rehoboam, anak ni Solomon, konti lang ang naging reign niya. Dahil nga tinanggal na kay Solomon ang lineage ng pagkahari, dahil nga nagalit si Almighty Father. Kaya yung 10 kingdom sa Israel nahiwalay. At ang natira lang sa Judah ay si Benjamin. So makikita natin ito, no? Sa 1 Kings chapter 11 verses 26 up to 40. Nung maliit ba kayo, nanonood ba kayo ng Flying Book? And ano ba yun, yung book na yun? Flying House, tsaka yung Superbook, sorry, napagsama ko. Superbook, tsaka Flying House. Wala pa nung mga anime. So, cartoons yon about sa Bible yung pinapalabas sa TV. Wala pang cable, no? Pero, story yon sa Bible. Yung Superbook, tsaka Flying House. Yung Superbook, yun yung Old Testament. Tapos yung Flying House, yun yung sa New Testament. Yung mga cartoons noon, napalitan ngayon ng mga... Napalitan, di ba? Naging Hunter x Hunter, nawala na yung mga Superbook, nawala na yung tungkol kay Almighty Father, tsaka kay Jesus. So, yung mga bata ngayon, hindi na natuturuan about kay Jesus tsaka kay Almighty Father. Dahil nawala na yung mga ganong mga series sa TV. So, napalit, di ba, puro mga awayan? Sa ngayon, yung Titans, no? Attack of the Titans, puro patayan na wala namang katuturan. So, nung bata ako, no, matagal na yon matagal na ako. So, ang pinapanood ko ay Superbook, tsaka Flying House. So, aware ako dito sa kung sino si Daniel. So, nahati yung kingdom, nagkaroon ng King of Judah, tsaka King of Israel. So, nung naging king si Jehoiakim, galing siya sa lineage ni David, naging king siya. Meron namang king ang Israel na iba. Kaya nahati sa dalawa yung kingdom. Dahil nga sa naging sumamba sa mga Diyos-Diyosan si Solomon. So, kung gusto nyong basahin, nasa 1 Kings chapter 11, verses 26 up to 40. So, kaya natin binanggit yun, no? Kasi nga dito may King of Judah. Baka magtaka kayo, bakit King of Judah, hindi naman King of Israel? Eh, di ba si David King of Israel? So, King of Israel siya. Under the lineage of Judah. King of Israel siya. Pero nga, dahil sa naging wicked nga si Solomon, naging nahati yung kingdom. So, yung 10, napunta kay, ano pangalan nito? Jeroboam. Tapos, yung dalawa ay kay Rehoboam. Si Almighty Father ang nagtatag nun. Kaya nga, hindi magkakaroon ng isang government kung hindi si Almighty Father ang nagtatag. Or ang nagpaupo sa tao sa kanyang pwesto. Basahin na natin. In the 3rd year of the reign of Jehoiakim, king of Judah, so sa ikatlong taon ng paghahari ni Jehoiakim na king of Judah,
Kasi nga hindi na King of Israel dahil nahati nga. So pag King of Judah siya, ang kasama lang niya ay yung lineage ni Benjamin at saka yung konting lahi ni Levi. Kasi wala naman si Levi, di ba, na hati ng lupa. In the third year of the reign of Jehoiakim, king of Judah, came Nebuchadnezzar, king of Babylon. So alam naman natin itong Babylon, di ba? Unto Jerusalem and besieged it. So natalo, no? Ni Nebuchadnezzar yung kaharian ni Jehoiakim. And the Lord gave Jehoiakim, king of Judah, into his hand and part of the vessels of the house of God. Kasi ibinigay din ni Almighty Father ang king of Judah na si Jehoiakim kay Nebuchadnezzar dahil nga ayaw ni Almighty Father ng palalo, ayaw ni Almighty Father nang kinakalimutan siya, ayaw ni Almighty Father na hindi siya nirerespeto, hindi siya ina-acknowledge. Kaya tayo, lagi natin i-acknowledge si Almighty Father, siya si Jesus Christ. Dahil karapatan ni Almighty Father yun dahil siya ang ating Creator. Siya ang nagpapakain sa ating lahat. Siya ang nag-sustain ng buhay natin. At siya ang nagpapatawad sa ating mga kasalanan. Kaya karapatan ni Almighty Father yun. Hindi natin nahawak ang buhay natin, hindi atin ang buhay natin, kahit ang katawan natin, hindi atin. Lahat kay Almighty Father. Kaya, dapat laging ina-acknowledge natin si Almighty Father. So, nakalimutan ni Jehoiakim, no? Kaya nagkasala si Jehoiakim, king of Judah, ibinigay ngayon siya kay Nebuchadnezzar. With part of the vessels of the house of God. So, yung sa temple ni God, may mga kagamitan doon. So, naibigay din kay Nebuchadnezzar. Inallow ni Almighty Father yun. Basahin natin ng verse 2, no? And the Lord gave Jehoiakim, king of Judah, into his hand with part of the vessels of the house of God, which he carried into the land of Shinar, to the house of his God. So, may sariling Diyos din si Nebuchadnezzar. Diyos-Diyosan, no? Hindi naman talaga totoong Diyos. And he brought the vessels into the treasure house of his God. Bakit baka itanong niyo, bakit inalaw ni Almighty Father yon? Na yung mga vessels, yung mga cup na kagamitan sa temple ni God, inalaw niya na mapunta sa mga hindi worthy na mga tao at hindi worthy na God, na hindi naman talaga totoong God. Inalaw ni Almighty Father yon. Dahil naging wicked nga itong si Jehoiakim. So si Nebuchadnezzar na ang naghahari. Kaya ngayon, sa verse 3, and the king spake unto Ashpenaz, the master of his eunuchs, that he should bring certain of the children of Israel, and of the king's seed, and of the princes. Si Nebuchadnezzar, nag-order siya kay Ashpenaz. Si Ashpenaz ay isang eunuch. Alam naman natin kung ano isang eunuch, di ba? May tatlong klase ng eunuch. Yung isang eunuch ay pinanganak siya nang hindi nag-descend ng kanyang testes. Ang pangalawang eunuch na matatawag ay yung tinanggalan siya ng scrotum. Tapos, yung pangatlo ay yung complete naman yung kanyang parts ng kanyang katawan, pero nag-decide siya na hindi mag-asawa at i-dedicate ang sarili kay Almighty Father, or sa eunuch to, i-dedicate niya ang sarili niya para sa king niya. No, kasi eunuch siya ni Nebuchadnezzar. Ngayon tong si Ashpenaz, no, pangalan niya.
Sabi ni Nebuchadnezzar, mamili ka ng mga anak ng mga tao o ng mga lalaki sa Juda na mga maayos, mga magagandang lalaki, no? Healthy, bata pa na mga Israelites. At gusto niya yung mga nasa lahi, may magandang lahi. Yun ang gusto ni Nebuchadnezzar. Children in whom was no blemish. So makinis, magandang kutis, maganda ang itsura, physical na appearance, but well-favored and skillful in all wisdom. Hindi lang maganda sa appearance, kundi matalino din. And cunning in knowledge. Hindi lang knowledgeable, full of wisdom pa dapat. At walang dapat silang defect sa kanilang katawan, no? Hindi sila dapat pilay, hindi dapat ngongo, hindi dapat duleng, hindi dapat mataming tigyawat, hindi dapat pandak, no? So ito yung pinili ni Nebuchadnezzar na inutos niya sa kanyang eunuch. So, ma-appeal yung mga kinukuha ni Nebuchadnezzar. Magandang lahi, ibig sabihin. And such as had ability in them to stand in the king's palace. So, dapat maganda rin ang presentable. No? Nakapunta na ba kayo sa lugar na pura mga tao presentable? Sa mga, hotel, kailangan na pag nasa hotel ka nagtrabaho, presentable ka kasi mga mamimit mo, mga dignitaries, mga matataas na tao sa lipunan. Kaya pag sa hotel ka, dapat matangkad ka, ganon. Maganda ang itsura mo, hindi ka mataba, hindi ako tanggap. Ay, hindi ka dapat maliit, dapat matangkad ka. Ay, hindi na nakatanggap, maliit lang ako. Parang sa sa flight stewardess, no? Ganon. Kung babae, kung lalaki, dapat ganon. Yung magaganda, lean ang katawan. And whom they might teach the learning and the tongue of the Chaldeans. So tuturuan din nila, no? Ititrain nila, tuturuan din nila ng mga ibang salita ng Chaldeans. Or salita ng Babylonians, language and writings. So gusto niya maganda. Ang lahat ng perfect. Mula ulo hanggang paa, perfect. Pati utak, perfect. Pati yung demeanor, perfect. Ganun ang pinapili ni Nebuchadnezzar kay Ashpenaz na isang eunuch. And the king appointed them a daily provision of the king's meat and of the wine which he drank, so nourishing them 3 years. So, in 3 years time, papakainin sila ng pagkain ng hari. Masasarap ang papakain sa kanila. Pati yung kanilang mga iinumin. May wine. Kasi nga dapat nga maayos sila, no? Marunong halubilo sa tao. So, 3 years yun na may training. Para nag-aaral sila. So, nag-aaral talaga sila. Actually, nag-aaral sila, no? 3 years. That at the end thereof, they might stand before the king. So, after 3 years, pwede na silang i-present sa hari dahil nga pinakain na sila ng masasarap, healthy sila, maganda ang skin nila, matalino sila. Now among these were of the children of Judah. So lahi ni Judah, no, ang napili. Mga lahi under ni Judah ang napili. Sa pangalan nila si Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah. So, 4 sila.
unto whom the prince of the eunuchs gave names. So iniba ng eunuch ang names ng apat na lalaki na si Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah. So, kay Daniel, unto whom the prince of the eunuchs gave names, for that he gave unto Daniel the name of Belteshazzar. So si Daniel naging Belteshazzar. And to Hananiah, Shadrach, and to Mishael of Meshach, and to Azariah of Abednego. So Shadrach, Meshach, and Abednego. Si Hananiah, Mishael, and Meshach. And then si Daniel ay Belteshazzar. Pero itong si Daniel, no, faithful kay Almighty Father. And also the three men, si Shadrach, Meshach, and Abednego. So basahin natin na verse 8. But Daniel purposed in his heart that he would not defile himself with the portion of the king's meat, nor the wine which he drank. Therefore he requested of the prince of the eunuchs that he might not defile himself. So si Daniel, nag-decide siya na ayaw niyang kainin ang pagkain ng hari. So gusto niyang kainin ay pangkaraniwang pagkain. Hindi yung pagkain ng hari, ayaw niya. Kasi ayaw niyang madumihan siya ng portion ng pagkain ng hari. Hindi mismo yung pagkain ang nakakadumi, no? Kundi yung, kasi pagkain ng hari, ang papakain kay Daniel, parang yung si Nebuchadnezzar kasi, hindi siya follower ni Almighty Father. Ayaw ni Daniel ng ganon, na inihahalin tulad siya kay Nebuchadnezzar, kasi nga magiging same lang yung pagkain nila. Ayaw ni Daniel. Kahit yung wine, ayaw ni Daniel. Nor with the wine which he drank. Therefore he requested of the prince of the eunuchs that he might not defile himself. Ayaw niya, kaya nag-request siya sa eunuch, kay Ashpenaz, na ayaw niya kumain ng pagkain ng hari. Kasi yung pagkain ni Nebuchadnezzar, hindi naman siya follower ni Almighty Father. Kaya ayaw ni Daniel. Now God had brought Daniel into the favor and tender love with the prince of the eunuchs. Ngayon itong si Almighty Father naman, nilagay niya sa puso ng eunuch na bigyan ng favor si Daniel. Ganun si Almighty Father. No? Na kay Almighty Father lahat ng power ilalagay niya sa puso ng tao. Kung magiging mabait sa'yo yung tao, si Almighty Father ang gumagawa nun. Kung willing si Almighty Father, kaya niyang gawin yan. Walang imposible kay Almighty Father. Kaya yung eunuch ngayon, he favored Daniel because nakalagay dito, God had brought Daniel into the favor and tender love with the prince of the eunuchs. So, ginawa ni Almighty Father na maging kind si Ashpenaz kay Daniel. And the prince of the eunuchs said unto Daniel, I fear my lord the king, who hath appointed your meat and your drink, for why should he see your faces, whose liking than the children which are of your sort? Sabi ni Ashpenaz, paano yun? Ang utos sa akin ng hari, pakain kayo ng mga pagkain niya. Kung anong kinakain niya, hindi nakakainin niyo. Kung anong inumin niya, hindi nang inumin niyo. Di ba ayaw nga ni Daniel kasi nga ayaw niyang madumihan ng kinakain ng hari, tapos kakainin niya, ayaw niya ng ganon.
Pero ngayon, yung iba sa atin, sige, gusto ko pagkain ng hari, bakit? Ano niya, may favoritism. So, yung hindi ganon si Daniel. Hindi siya gahaman, no? Sa pagkain, hindi gahaman. Masunurin siya kay Almighty Father, mapagkumbaba. Yun ang pinipili ni Almighty Father ng mga tao. Yung totoong humble, hindi yung kunyaring humble lang. Alam ni Almighty Father kung sino ang totoong humble at kung sinong hindi. No? Ngayon si Ashpen sabi, bakit hindi mo kakainin? Utos sa atin ng hari yun na isa inyo ipakain. Paano kung iba, maging ibang itsura mo sa iba na mga kumakain ng mga pagkain ng hari? Paano yun? Mapapagalitan ako. Then shall ye make me endanger my head to the king. Yung pagagalitan ako ng hari, pakapatayin pa ako. Papagutan pa ako ng ulo pag namayat ka o pumangit ka dahil ayaw mong kainin yung pagkain ng hari. Yung pagkain ng kinakain ni Nebuchadnezzar. Then Daniel said to Melzar, whom the prince of the eunuchs had set over Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah. So si Ashpenaz, meron pa rin siyang under na tao sa kanya na isang eunuch din. Ngayon, sinabi niya, ang pangalan ay Melzar. Tagabantay, no? Ni Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah. Also known as Belteshazzar, Shadrach, Meshach, and Abednego. Then Daniel said to Melzar, whom the prince of the eunuchs had set over, Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah, prove thy servants, I beseech thee, 10 days, and let them give us pulse to eat, and water to drink. Sabi ni Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah, bigyan mo kami ng 10 days. Bigyan mo kami ng mga vegetables lang. Tsaka water. Yun ang inumin namin. Kakainin namin vegetables at water. 10 days lang yun. Subukan mo lang, sabi ni Daniel, tsaka nung tatlo kay Melzar. Then let our countenance be looked upon before thee, and the countenance of the children that eat of the portion of the king's meat. And as thou seest, deal with thy servants. Ngayon, kung makita mo na ibang itsura namin sa itsura ng mga kumakain ng pagkain ng hari, saka mo kami i-judge. Tingnan mo kung ano ang magiging itsura namin. Sabi ni Daniel. So he consented to them in this matter and proved them 10 days. Kaya pumayag ngayon si Melzar, pati na rin yung si Ashpenaz, no? 10 days na kakain sila ng puro vegetables at saka water lang. Pero tayo, walang bawal kumain sa atin, ano? Walang bawal na kainin ng mga meat. Hindi bawal kumain ng meat. Wala nang bawal ngayon, no? Ito lang, nag-decide lang, no? Si Daniel, si Hananiah, Mishael, and Azariah, gusto lang nila. Kasi ayaw lang nila kasi madumihan ang kanilang sarili dahil ayaw nilang ipares ang kanilang sarili kay Nebuchadnezzar na madudumihan sila kasi nga si Nebuchadnezzar ay di follower ni Almighty Father. So, pero walang bawal na kainin, okay? Ngayon, wala nang bawal. Lahat kinakain na natin.
Wala nakalagay sa Bible na bawal kumain. Sa New Testament, wala na. Sa Old Testament, no, meron. Pero sa New Testament, nakalagay na lahat pwede nang kainin. Kaya lang naman, pinagbabawal sa Old Testament. Yung blood, no, it symbolizes life. Tapos yung mga innards or laman loob ng mga hayop, ayaw din ni Almighty Father pakain sa atin. Pati yung mga taba, ayaw din ni Almighty Father pakain sa atin. Doon sa Old Testament, no? Kasi magkakasakit yung mga anak niya. Kaya ang pinapakain ni Almighty Father puro yung meat na yung mga muscle tapos may konting taba, ganun. Pero yung laman loob hindi niya pinapakain. Pati yung sobrang taba sa tiyan ng mga hayop, hindi niya pinapakain yun. Pinapasunog ni Almighty Father. Hindi dahil sa gustong-gusto ni Almighty Father na amuyin, although natutuwa si Almighty Father sa amoy ng mga sacrifice ng Old Testament. Kaya siya natutuwa dahil sinusunod ng mga tao ang kanyang ipinag-uutos. Pero hindi si Almighty Father gahaman, hindi, gusto kong amuyin lahat. Kaya gusto ko i-serve nyo sa akin, ihanda nyo sa akin yung pinaka Hindi ganon. Iniiwas ni Almighty Father ang mga anak niya magkasakit. Pati yung mga bawal din, di ba, yung mga seafoods? O kasi, bakit bawal ang mga seafoods? Kasi mga bottom feeders yon. Pag bottom feeders, madumi ang kinakain. So, ang gusto ni Almighty Father, the best ang kinakain natin sa Old Testament. Ngayon sa New Testament, dahil matitigas ang ulo natin, sige, pwede nyo nang kainin yan. Pag namatay naman kayo, saan kayo pupunta? In heaven. Dahil hindi naman yung mga pagkain ang nakakapagpadumi sa atin, kundi yung puso natin, yung mga kasalanan natin. Kasi iniingatan ni Almighty Father mga tao sa Old Testament para dumami ang tao. Ngayon, nung dumating na si Jesus Christ, madami-dami na ng mga tao noon. After noon, yung kay Peter, no, eat kung ano yung nakalagay sa Book of Acts na napanaginipan ni Peter. Nakainin mo lahat ng mga animals, pwede na yan. Yung mga pork, pwede na yan. Kasi, hindi yun na makakadumi ng katawan natin. Nakakadumi ng katawan natin ay mga kasalanan. Nakakadumi ng puso natin. Kaya lang pinipigil tayo ni Almighty Father kumain ng mga laman loob at mga crustaceans. Ano pa bang mga bawal kainin sa Old Testament? Kasi nga, iniingatan ni Almighty Father ang health natin para humaba ang buhay ng mga tao, dumami. Hindi magkasakit. Ha? Nagkakaintindihan. Bawal kumain si charong bulaklak sa Old Testament. Favorite ko yun. Bawal kumain sa Old Testament, no? Ha? Ng mga laman loob. Sinusunog yon. Kasi ayaw ni Almighty Father kainin ng mga tao. Naiintindihan ba ako? Inulit-ulit ko. Naiintindihan niyo ba ako? Yung mga Israelites, ayaw niyang pakainin ng mga laman loob, ng mga sobrang taba-taba. Kasi kaya iniingatan niya yung mga tao. Hindi dahil sa sinaswapang ni Almighty Father, yung pinaka-the best, hindi. Masarap pa itong bulaklak. Bakit ayaw sa atin ipakain to? Hindi ganon, kundi makakasama sa katawan natin. Ngayon, sa New Testament, kahit ano na pwede nang kainin natin. Siyempre, wag lang tao, kasi papatay tayo ng tao. Hindi pwede yon. Ngayon, itong kaya nabanggit ko yun, kasi itong si Daniel nga, pinili niya kumain ng veggies, no? Vegetables.
pati na rin si Shadrach, Meshach, and Abednego, kasi ayaw nga nila na magawa na kainin yung mga kinakain ng mga hari. Ma-defile, madumihan sila. Ayaw nilang maging kagaya, no? Yung ng ni Nebuchadnezzar and the rest ng mga tao, kasi iba sila. Pero hindi dahil yun sa masama, no? Kundi ayaw nila dahil madudumihan sila. Kaya mahal ni Almighty Father itong si Daniel, Shadrach, Meshach, and Abednego, kasi hindi nila isinasali ang kanilang sarili na ka-level nila yung hari ng Babylon. Kasi yung symbolize ng Babylon ay kadumihan, kasalanan. Tuloy natin, no? So he consented to them in this matter and proved them 10 days. And at the end of 10 days, their countenances appeared fairer and fatter in flesh than all the children which did eat the portion of the king's meat. So after 10 days, mas maganda ang kanilang itsura, mas healthy ang kanilang itsura, kumpara sa kumakain ng portion na galing sa hari. Kaya sila mas maganda ang itsura, hindi dahil sa kinain nila, kundi dahil sa kanilang pananampalataya kay Almighty Father. Sa kanilang pagmamahal. So the Almighty Father blessed them. Thus, Melzar took away the portion of their meat and the wine that they should drink and gave them pulse. Sa mga vegetables, no? Kasi, mas nakita nila mas maayos ang itsura ni Daniel at saka ni Hananiah, Mishael, and Azariah kumpara sa ibang mga lalaking kinuha nila na kumakain ng meat ng gaya ng kinakain ng ni Nebuchadnezzar. As for these 4 children, God gave them knowledge and skill in all learning and wisdom. So, itong 4 na lalaki na to, children ang tawag sa kanila, kasi bata pa sila nung kinuha sila, no? So, wala silang asawa, hindi nag-asawa si Daniel, si Hananiah, Azariah, tsaka si Mishael, hindi nag-asawa. Although physically fit sila, complete sila, perfect ang katawan nila, they lived as eunuchs. Itong si Daniel, hindi natin alam ko siya ay isa sa mga 144,000 na kasama sa Book of Revelation under sa lineage ni Judah, no? Or baka kasama itong si, hindi tayo sure, no? Pero, kasi kung hindi sila nag-asawa, itong si Hananiah, Azariah, and Mishael, kung hindi sila nag-asawa, hindi sila nagkaroon ng experience with women, kasama sila sa 144,000 under Judah. Pero hindi ko nga lang alam kung itong si Daniel ay kasama sa 24 elders. Or sa 12 elders na iba. Kasi yung 12 elders na isa, nasa New Testament yun yung 12 apostles. So itong si Daniel, Hananiah, Azariah, and Mishael, binigyan ni Almighty Father ng knowledge and skill in all learning and wisdom. Matalino at saka they make good decisions. No? Maganda sila mag-decide. Kasi si Almighty Father ang nagbigay sa kanila ng knowledge and wisdom. And Daniel had understanding in all visions and dreams. Ito namang si Daniel, pag naiintindihan niya yung mga visions and dreams. Bakit niya naiintindihan? Si Almighty Father nagpapaintindi sa kanya ng visions and dreams.
pinili siya ni Almighty Father na maintindihan ang mga vision at ang mga panaginip. Now, at the end of the days that the king had said he should bring them in, then the prince of the eunuchs brought them in before Nebuchadnezzar. So, itong lahat ng mga eunuchs or lahat ng mga trainee nila for 3 years na kinuha sa lineage ng Israel, ipresent na kay Nebuchadnezzar. And the king communed with them, and among them all was found none like Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah. Walang nakitang katulad ni Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah. Sila yung kakaiba sa mga pinili, sa mga Israelites. No? Di ba may train sila ng mga bata, ng mga lalaki galing sa Israelites na pinapili ni Nebuchadnezzar na mga dapat perfect ang itsura, pati ang talino. Pero walang katulad ni Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah. Nag-stand out si Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah kasi kasama nila si Almighty Father. Therefore stood they before the king. No? Ang binabasa ko kasi ay Authorized King James Version. And in all matters of wisdom and understanding that the king inquired of them, he found them 10 times better than all the magicians and astrologers that were in all his realm. So, itong si Nebuchadnezzar, syempre, bilang isang hari, meron siyang mga magicians. May mga sorcerer siya, may mga astrologer siya, lahat ng mga klase. No? Kasi nga, hindi nga siya follower ni Almighty Father. Kaya kung ano-anong mga klase, meron siya. May magician siya, astrologer, ano ba to? Mga manghuhula, no? Mga tumitingin sa stars. Para malaman ang kanyang future. Pero, hindi maiko-compare sa kanila si Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah. And Daniel continued even unto the first year of King Cyrus. So, itong si Daniel, mahaba ang kanyang ipinaglingkod, no? Hanggang sa first year ni King Cyrus. Kilala niyo ba si King Cyrus? Hanggang sa first year ni King Cyrus. So, maraming haring pinaglingkuran si Daniel. So, kung makikita nyo rito si Almighty Father, yung kamay niya, lahat ang may gawa nito na magkaroon ng knowledge and wisdom. Si Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah. Na kahit na under ng Babylonian Kingdom, ang Israelites, hindi iniwan ni Almighty Father ang mga Israelites. So tayo rin, ganoon din tayo, hindi rin tayo iiwan ni Almighty Father. Kahit na kung sino pa ang maging leader, no, ng bansa, leader ng mundo, hindi tayo iiwan ni Almighty Father. Kasi itong si Nebuchadnezzar, Babylonian Kingdom to, ibig sabihin malaki ang sakop niya. Hindi revolt si Daniel. No, hindi nag-aklas, hindi nagkudeta, hindi ganon. Hindi nakipaglaban, makibaka, hindi nakikibaka.
ang mga followers ni Almighty Father nagpapakumbaba at sumusunod sa government, ang mga followers ni Almighty Father. Ngayon, kung kinakakitaan tayo ng gusto nyong umaklas, gusto nyong kalabanin ang isang gobyerno, hindi kayo kay Almighty Father. Kung hindi kayo kay Almighty Father, kayo na kayo. Dahil ang si Almighty Father, ang gusto niya, peaceful. Nagpapasakop sa kanya, nagpapasakop sa kung ano ang inallow niya o itinatag niya na kaharian o kingdom or leader ng isang bansa. Wicked man yon o hindi. Dahil kung kahit wicked man yon o hindi, yung leader ng isang bansa na yon or leader ng isang kingdom, si Almighty Father ang mag-iingat sa kanyang mga anak. Si Almighty Father ang magbibigay ng wisdom and knowledge sa kanyang mga anak. Kaya hindi tayo dapat mag-alala. Napaka buti ni Almighty Father. Walang katulad yung pagmamahal niya sa atin. Every time na may mga nasasaktan na mga anak siya, no? Tayo, di ba, nasasaktan tayo. May mga tao rin na kahit hindi followers ni Christ, nasasaktan din sila. Physically, emotionally. Nasasaktan sila. Nasasaktan din si Almighty Father kasi siya ang creator natin. Kaya importante tayo kay Almighty Father. At habang may pagkakataon pa tayo, kasi pag wala na yung kaluluwa natin sa body natin, wala tayong pagkakataon. At si Jesus Christ, magpapasakop tayo kay Jesus Christ dahil siya ang ating Savior and Redeemer. Siya ang ipinadala ng tatay natin. At siya ay Diyos din. Gusto kong ulit-ulitin, Diyos si Jesus Christ. Na kung babasahin natin ang lahat ng book, no, ng Bible, makikita ninyo, kung bibigyan ako ni Almighty Father ng pagkakataon, basahin ang lahat ng book, no, mahaba to. Kung bibigyan ako ng pagkakataon ni Almighty Father, ituturo ko sa inyo kung sino dito si Jesus, kung saan natin makikita si Jesus. Nagpapasalamat ako kay Almighty Father dahil sa lagi niya akong tinutulungan at binabantayan. At may mga bagay siyang pinapakita sa akin na minsan itatanong ko, bakit ako? Bakit? Kagaya last 2 days ago, nadagdagan na naman yung trauma ko. Kasi nagmamaneho ako, tapos may nakita akong isang lalaki na, dalawang lalaki, nasa kalye, nakahinto yung sasakyan, may nakamotor, nakababa sa motor yung lalaki, naka-helmet, hindi ko nakita yung mukha, sinuntok niya yung isang lalaki, nag-aaway sila. Mag-isa lang ako lang nakakita eh. Wala kasing sasakyan sa likod ko. So ako lang ang nakakita kung paano pumalo
yung ulo ng lalaki sa semento na harang ng expressway pa kasi nasa nasa service road ako. Merong semento na harang para hindi ka makapunta ng expressway, no? May harang 'yon. Pumalo yung ulo ng lalaki sa semento nung sinuntok siya ng lalaki. Tapos yung lalaki ngayon tumakbo siya. Hindi tumakbo, sumakay siya ng motor. Tapos nagmabilis siya. Nakita ko yung lalaki sinuntok. Pumalo yung ulo sa pader, may dugo. Akala ko patay na yung lalaki. Humingi ako ng tulong, walang gustong tumulong. Ang tagal nakahiga ng lalaki. Siguro kasi pag nandun ka sa pagkakataon na hindi mo alam, ano ba to, 10 minutes na ba to? 5 minutes na ba to? Nakahiga lang yung lalaki. Hindi mawala sa mata ko. Kasi kitang-kita ko kung paano pumalo ang ulo niya. Kung paano siya napahiga. Akala ko patay na. Tapos, bumaba ako, unang bumaba ako. Naalala ko, naka-shorts ako. Hindi na shorts ko, tapos naka-high heels pa ako. Teka muna, ang laki ng hita ako, nakakaya, pasok ko ito sa sasakyan. Tapos sumisigaw na lang ako sa bintana kasi hindi ako aalis hanggat walang tumutulong sa lalaki. Nakakaawa yung lalaki kasi walang tumutulong sa kanya. Kaya hindi ako maalis. Ako na yung nag-cause ng traffic. Sa unahan ko walang traffic, no? Ako yung pinakauna kasi kitang-kita ko. Tapos sunod-sunod na yung mga sasakyan sa likod ko. Sumisigaw ko, tulungan niyo yung lalaki. Kasi hindi ko naman kayang buhatin yon. Sumisigaw ko from the car, no? Nasa bintana ko. Tulungan niyo, may dumaan na ambulance. Sabi ko, tulungan niyo. Sabi nung ambulance, yung driver ng ambulance sa akin, kinausap ako. Hindi ko po pwedeng tulungan kasi meron din kaming sakay. Kaya umalis ulit yung ambulance. Tapos may mga dumadaan na mga nakamotor. Parang baliwala sa kanila yung lalaki na nakahiga sa semento na may dugo sa ulo. Marami ng sasakyan ngayon sa likod ko. Sabi ko, tulungan nyo. Walang bumababa. Ako nang bumaba. Kahit naka-shorts ako. Laki-laki ng hita ko. Nakakahiya. Hindi na. Bayaan mo na. Basta tulungan natin tong tao na to. Kasi baka mamatay. Pag namatay, wala na yung kaluluwa niya. Pag nawala na yung kaluluwa niya, paano, nakahingi ba siya ng tawad kay Almighty Father? Kaya ako na yung unang bumaba, no? Ako na nag-usap. Bumaba ako yung unang lumapit sa lalaki. Hinawakan ko sa balikat. Sabi ko, ask help from Jesus. Ginaganon ko siya. Ask forgiveness. Pray to Jesus to forgive you of your sins. Ginaganon ko yung lalaki, tapos hinawakan ko sa balikat. Tapos sa kanan may dumating na mga tao na lumapit. Ganun pala ang tao. Kung may isang lalapit na tao, may dadating ng iba, no? Ganun pala ang tao. Kung walang lalapit na isang magkukusa, wala palang lalapit. Yung iba ang gagawin pa, pagtatawanan pa. May yung isang lalaki ron, tinanong, ano bang nangyari? Kasi nasa likod siya sa sasakyan ng sinuntok. Mayabang kasi siya Dumudugo na yung ulo ng lalaki, nakahiga, na wala ng malay. Sinisi pa. Gusto ko sanang sagutin Pero hindi ko na sinagot kasi nga naawa ko. Hindi siyang focus ko. Ang focus ko yung lalaki na nakahiga. So mahaba na yung traffic. Nung nakita ko oy, gumagalaw na siya. Buhay pala siya. Ay, buhay. Buti naman buhay.
Pero yung dugo niya, kita ko dito, oh, tas dumugo na yung ilong niya, sumuka na siya ng dugo, hindi ko na alam kung nangyari sa kanya. Sabi nung lalaki tsaka nung babae na lumapit, ay, ano, pwede na po kayong umandar kasi nagkakos na kayo ng traffic dito. Tsaka may darating ng tulong, may darating ng tulong. O yun, okay na ako, masaya na ako kasi meron na palang tutulong doon sa lalaki. Kasi nung una wala walang lumalapit eh. Kung hindi pa lalapit ang isang tao, hindi pa lalapit yung iba. Hindi ko alam, takot ba sila? So, ganun pala, no? Di ba utos sa atin ni Jesus, no? Sa Bible, yung Good Samaritan, pag may taong nangangailangan ng tulong, kahit masama yung tao na yon, tutulungan mo. Kahit may sabihin mayabang yan, nakipag-away, tutulungan mo. Hindi ka kukuha ng cellphone, bibidyoan ko to. Ilalagay ko sa channel ko. Hindi ganon. Napakasama pala nun. Napakasama. Yung pag may nakita kang aksidente, imbis na tumulong ka, bibidyohan mo. Napakasama pala nun. Kasi naramdaman ko eh. Kasi nagkakaroon ka ng intrusive thoughts, no? Alam mo yun, andali, ay, may tao rito. Kukunan ka ba ng video to? Pero, sa mind ko, masama yun, hindi tama yun. Tulungan mo yung tao, ba't mo kukunan ng video? Tulungan mo yung tao. Hindi mo kukunan ng video. Kasi, kung sa'yo ba mangyari yun, kukuhanan ka ng video. Na-aksidente ka, kukuhanan ka ng video, ano maramdaman mo? Napakasama. Hindi tama. Kaya kunyari, may nakikita kayo sa internet na may video, no? Binibidyohan yung tao na aksidente. Napakasama nun. Kailan pa tayo nagsimula naging masamang tao? Kaya pag may nakita tayo sa kalye, tutulungan natin. Hindi natin bibidyohan. Kung ano yung sinabi sa atin ni Jesus, yun ang gagawin natin. Hindi ko sinasabi na magaling ako dahil tinulungan ko yung lalaki. Hindi. Binibigyan ko ng example based on my experience. Sinasabi ko sa inyo. Na ganun pala, ang sama pala nun, nung bibidyohan mo, ang sama. May iba pa, no, magtatawa pa. Buti nga sa kanya, mayabang kasi siya. Hindi. Pare-parehong masama ang tao, ba't masasabing buti siya kanya nangyari yan dahil mayabang siya. Masama yun. Sana matuto tayo. Naging manhid tayo no? Naging kalyos yung puso natin. Nagkaroon ng kalyo yung puso natin. Si Almighty Father, ang gusto niya magtulong-tulong tayo. Pero nang ginagawa natin sa sarili natin, nang ginagawa natin sa kapwa-tao natin, pinagkakakitaan natin, niloloko natin, in-scam natin, pagkakaperahan to. Greediness, selfishness, lover of oneself, lovers of money. Haughty, prideful. Tinuturuan tayo ni Almighty Father.
tatay natin napakabait. Kaya tayo dapat sundin natin siya. Kung ang tatay natin mabait, kanino tayo dapat magmamana? Sa tatay natin, mabait, mapagmahal, kind, gentle, mapagbigay. Doon tayo dapat magmana. Sabi niyo, hindi niyo ako masisisi kasi busy ako sa trabaho kaya hindi na ako tumulong. Kasi baka matanggal ako sa trabaho, baka humina ang kita ko pag may tumulong ako sa tao na nakahandusay. Ganun ba yon? Ba't hindi mo alam na si Almighty Father lahat ang nagbibigay ng blessing sa atin? Yung responsibility natin bilang isang anak niya, hindi natin ginawa. Ano sa tingin mo ang gagawin ni Almighty Father? Mas malaki ang mawawala sa'yo. Alam niyo ba yung feeling ng walang tumutulong? Alam niyo ba yan? Ay oo, kasi wala naman tumulong sa akin dati. Sasabihin niyo, wala naman tumulong sa akin dati. Ako lang ito. Nabuhay ako, walang tumutulong sa akin. Kung nabuhay ka nang walang tumutulong sa'yo, gusto ba mangyari sa ibang tao yan? Iibahin natin yan ang sarili natin. Kung walang tumulong sa atin, nung tayo ay nangangailangan ng tulong, tutulong tayo sa ibang tao ngayon. Hindi yung magdadamot ka, hindi, walang tumulong naman sa akin dati. Ako lang yun eh. Paano kayo be-bless ni Almighty Father? Kung gano'n ang sinasabi natin na hindi tayo tutulong kasi wala naman tumulong sa atin dati. Doon ngayon makikita yung ating pananampalataya. No? Gumagana ba yung pananampalataya natin? Nagkakaroon ba ng bunga? Naging gentle ba tayo? Naging kind ba tayo? Doon lang. Sa pagtulog sa kapwa, naging kind ba tayo? Naging gentle ba tayo? Naging mapagmahal ba tayo? Sinunod ba natin si Almighty Father na mahalin natin siya? Kung mahal natin siya, anong utos niya? Mahalin din natin yung kapwa-tao natin, di ba? Kung paano natin mamahalin yung kapwa-tao natin, kung may nakikita tayong nangangailangan tutulungan. Si Jesus Christ, siya kasi Almighty Father, magbe-bless sa atin. Financially, emotionally, spiritually, physically. Yung sa physical na lang natin na blessing ni Almighty Father, yung health na lang natin, isipin natin, yung health natin, tinutulungan tayo ni Almighty Father eh. Pag tinanggal ni Almighty Father yung health mo. Lahat tayo. Kay Almighty Father. Sa Kanya nakasalalay lahat. At kung may pananampalataya tayo sa Kanya, magmamanifest yun sa ating mga ginagawa. Sa araw-araw.
Hindi tayo pababayaan ni Almighty Father. Dahil kung totoong Kristiyano ka, binigay mo na ang buhay mo kay Jesus Christ, sa kay Almighty Father. Kaya nga omniscient, omnipotent, omnipresent, Almighty Father, omnipotent, omniscient, alam niya lahat, omnipotent, powerful, most high, omnipresent, kahit saan. So nakikita ni Almighty Father mga gawa natin. Ganon din si Jesus Christ. Kung hindi pa tayo nababago, no? Kung hindi pa nagbabago tayo, may kulang sa atin. Ipag-pray natin kay Almighty Father, humingi tayo ng tawad sa Kanya, papatawarin niya tayo. Si Jesus Christ, papatawarin niya tayo. Dahil, promise nila Almighty Father sa atin yun, ni Jesus Christ. Faithful and just to forgive us. Thank you, and God loves us all very much.